So yan, good morning mga bossing natin. So ngayong araw may ginagawa na naman tayo kay Black Mamba. May lalagay na naman tayo na upgrades, okay? So maganda to para sa mga gustong matuto, panoorin nyo to. Sa mga may alam, skip nyo tong video. Shoutout sa lahat ng mga gumagamit ng Griffin, Falcon at Samurai, mga Euro users. Yan. So maglalagay tayo, magpapalit tayo ng bushing. Yan. Tingnan natin yung sampa ng belt, oh. Ganda. Ganda ng kain, lumudulo. Yan dito, oh. Yan yung pen. So, profile ko nito, 13.8. May washer tayo. Sa 1mm. Okay. Try twist natin. Puli. Puli. Init. Ayan. Init. So, nilagyan ko ng marking, pentel pen. Kinain niya talaga dito. Ayan. Combination natin yung bola natin. Linisan na rin natin. So ito yung bushing. Tanggalin natin. Yan. Grabe, oh. Dumi. So ngayon, panahon ngayon maulan. Kaya sa paglilinis ng CVT, huwag nyo nakantayin na sa akin kasi sa isang buwan, 2 beses. Lalo na naka-CVT set tayo. Bulisit. So, kailangan na high maintenance para mas tumagal. So, ito yung bushing natin. Steel bushing, stock. So, yung gamit natin pang na-pulley set. Ano yan? PCX, Honda PCX 160 na stock kalkal from Indonesia. Okay? So, ngayon, gagawin natin, susukatin natin. So yan, gagamit tayo ng digital scale. 0-0 natin. Grams dapat. So yan, from 0-0. Sukatin natin yung bigat ng steel bushing. So 104.14. So 104. Round up na lang natin. Di ba? Yan yung grams niya. So ang ilalagay natin, Charot, baka naman, 4S1M. Yan. Para sa mga EDB 160. Okay? So mostly sa mga part na ng Griffin natin kay Black Mamba ay pang Honda. Yan. From Taiwan. For S1M. Gamit tayo ng ceramic bushing. Bakit? Mas magaan, lighten para mas maganon. Yung lighten niya, may dadagdag yun sa mas magandang ikot ng natin. Pulley. Okay? Aside from lighten, ang kagandahan ng ceramic bushing, yan? Pagka umiinit na kasi yung makina, yung panggilid natin, yung CVT, yan? Nagkakaroon ng thermal expansion. So ito, piniprevent niya yung thermal expansion. Ano ibig sabihin ng thermal expansion? In layman terms, yan? Ang bakal kasi pagka umiinit, sumiskip, nag-expand yan. Okay? So maaring magkakaroon siya ng ganit. So ito, hindi niya na yan, piniprevent niya yung ganun. Para sa ganun, mas maganda yung outcome nung niya, ikot. Pati natin. So may kasama na rin to na dalawang tuning washer. Yan. Siguro nasa 0.5 saka 1mm. Ang kagandahan dito. So from 104, lagay natin 0-0 yung ceramic bushing. Nasa 38.2 lang. Grabe yung depress, ang bigat. Ang bigat nitong steel bushing. So sa height, dito siguro hindi ka na magdadagdag ng washer kasi ito maiksi. Bati naman natin 0-0 mm yung height naman niya. Nasa 48.9. Tapos yung ceramic, medyo mahaba to. Sa 50. Tapos dagdag natin yung tuning washer na nilalagay ko na 1mm. Sukatin natin. Ito yung sukat ng ceramic bushing natin na 4S1M. So, reset natin. Yung 0-0, sukatin natin ito. Kung anong kalabasan niya. So 49.8 siya.
So, pag magdadagdag ulit tayo ng isang washer, sukatin muna natin itong washer. Ang nilalagay ko, I think 1mm to eh. O, 1mm. Okay? Tapos, hanap tayo ng 0.5. 1mm din to. Itong isa. Ito, 0.5. 0.5 plus steel bushing na stock. Sukatin natin para ma-compare natin yung haba nun. Ganito ang pagtutunog sa panggilid. Hindi basta-basta plug and play. So, 50.3. Okay? So, siguro, ito, para mapalabas natin kasi ito, 50.9 yata. Kanina. No? Maglalagay tayo ng dalawang 1mm. So, 2mm. 50.8. Ilan ang dumagdag? Yan o. So, gagawin natin, pagka yun yung gumamit ng tuning washer na ganito kakapal na 2mm, papamasin shop mo to. Papuputulan mo siya. Para makuha mo yung gusto mo na 1mm lang na nilalagay mo or 1.5. Ang alam ko naman sa tuning washer, sa pagkakalam ko lang, as far as I know, Apic, ano to hanggang 3mm yung pinaka limit niya. Pag tumaas na doon, pangkat yung takbo niya. Okay? So, tinan mo naman yung difference. Oh. Medyo malaki. 2mm. No? O, diba? So, hindi na tayo maglalagay nitong tuning washer. Kasi ito, nakuha niya na yung ano natin. Yan. Stock modified. Mas gusto ko nung ganito lang na group. Lighten, mas maganda. Yan, torque drive natin, pang EDB, 150. Ganda ng sampa ng belt to. Tawag dyan, belt placement. Ganda oh. Lakas arangkada. Kapit na natin. Uwi na natin mga ka-DIY. Yan. Para dapang-dapa yung ano dito sa sigunyal. Nakakombi tayo. Lagyan natin yung bushing. Ceramic bushing na oh. Ito kasi habang umiinit dumudulas. Ito ang kagandahan dito. Hindi siya nagkakaroon ng thermal expansion na gaya ng mga steel bushing. Okay? So napakaganda to sa ano natin, pulley. Yan oh. Walang alog. Yan, pakitan natin. Pogi. Ayan. Hindi na tayo naglagay ng washer. Yan, lumabas pa naman yung spline. Palabasin lang natin maigi yung spline. Yan, nalinisan na rin natin. Importante kasi mapalabas natin yung spline dito. So yung tamang pagkakabit nitong drive fish, kailangan hindi kumukontra to. Yan. Nakalawlaw. Okay. Yan, namabas na yung spline. Yan ang tamang pagkakabit para hindi malo straight. Ayun o. Yan, tapos walang kontra. Okay? Ang laki ng ano, tray piece saka pulley ng ano, CCX 160. Halos ano na dito. Yan, panibagong diskarte para matutunan nyo para itong belt dito lulubog sa torque drive. Yan. Yan o. Ito na may harapan. O, diba?
pagpag yung belt. Tignan mo yung belt placement, oh. Nakasagad sa ibabaw, oh. Ay, nakasampa sa ibabaw. Ang ano niyan, significant niyan, malakas arangkada yan pag ganyan. Tignan mo. Grabe, oh. Pakaibabaw. Pakaibabaw, ang ganda. Yan, linisan na natin yung pins. Nakalimutan ko kanina. Bumabalik din kasi yung pagka-uminit. May gagawin tayo para mas safe. Buksan muna natin ulit. Gawin natin dito para mas safe tayo. Ayan, lumabas na yung spray. Gawin tayo ng thread locker. 243, medium strain. Parang sa ganun. Hindi umalsa o lumabas yung itong dry fish. Itong nut dito para mas makapit. Yan. Yan, oh. Oh, lubog na lubog. Yan, para hindi lumaban to. Tignan natin. Almost 2 mm kasi yung haba nung dinagdag nung ceramic bushing natin, kaya medyo labas dito sa thread. Ito. So, pwede siguro to balik natin yung stock na nut. Pero check ko muna dito kasi may thread locker naman. Baon na lang siguro ako nung yung pag-drive. Yan. Testing. Kas. So yun, kabit na namin to. Ano na lang, check nyo na lang sa natin, yung link, yung product link, lagay ko na lang sa Facebook page natin. Follow and subscribe ko sa Facebook page natin. Tapos sa YouTube channel natin, nalagay na rin natin yung video. So ito lang, any brand naman pwede, pero ito yung gamit kasi natin. 4S1M, yan, pang EDB 160, EDB 160, okay? Medyo mahaba lang, pero pagka tingin-tingin pa kayo, hanap-hanap kayo ng medyo sukatin nyo yung steel bushing niyo kung anong gusto niyo, kasi ito magbabago yung tuno na naman ito ng panggilid niyo kasi medyo humaba. Nagdagdag kasi tayo ng 1mm. Ang dinadagdag ko lang kasi ng tuning washer dito sa steel bushing natin, sa stock natin, ay 1mm saka 1.5. Pero dito nagbago 2mm. So yan, obserbahan ko pa kung paano yung difference niya ngayon. Pero ang maganda dito, sampang-sampa yung belt, yan. Pagka ganyan po kasi ang belt placement dito sa torque drive nitong belt, malakas po talaga sa arangkada yan. Pagka lubog naman yan, malakas sa rekta. Pero depende pa rin sa setup ng bulam mo saka spring. Center spring saka butt spring. Nilagyan ko naman ng thread locker. Bilhin nyo lang to, lagay ko na rin sa yung product link para mabili nyo. Original 243. Kasi yung kulay blue 262 yata yun. Mas yun, high strength. Pero permanent. Mahirap tanggalin. Okay? So yan. Ganyan natin. Filter para pang Aerox B2. Ano yan? RS8. Yan. Sundan lang yung proseso. Tingnan nyo na lang. Basic na lang naman yung mga ka-DIY. Hoping naman natutunan ng kayo sa vlog content natin ngayon. Sa tingin mo nakatulong to sa'yo, share mo to para makatulong sa iba. At syempre, like and subscribe. Tapos comment ka sa inbox natin sa Comsec para nang sa ganun sa mga hindi mo maintindihan detalye, nalagay na lang natin doon. Ayan, dito sa SPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa SPT Sharing is Caring. Maraming salamat. Ito ka sa Glory and Burn Times. Sa inyo.